Palagi kong sinasabi, ang sarap naman na nakaupo sa bahay. Hindi ko alam kung bakit pinapahirapan namin sarili namin. Pero napagtanto ko, ang pahinga ko ay ang magpakapagod. Pahinga muna ako sa biyaheng abroad dahil nagbabalik ako sa kabundukan ng Pilipinas. Marami na akong naakyat sa Mindanao pero ang hilagang bahagi ng Luzon ay nananatili pa ring isang misteryo para sa akin. Kaya dumayo ako ng Apayao kung saan naakatin namin ang Mount Sikapo, ang pinakamataas na bundok sa buong Ilocos Region at Apayao. At isa na rin sa pinakamahirap akyatin dito. First time ko dito sa Apayao, I think ito na yung last. Inorganize lang naman to ni Travel Buddies PH21. Mula Maynila, halos 10 oras ang biyahe bago namin marating ang lugar. 7 years ago na rin pala yung huli kong bisita dito sa Ilocos. Bandang alas 9 ay nakarating na kami dito sa jump off. Dito kami magsisimula sa Kalanasan. Nakakagulat kasi yung biyahe namin dito is as in bulubundukin talaga at wala masyadong dumadaan na sasakyan. Nag-register lang, orientation at sinimulan na ang adventure. Simula pa lang, matatanaw na namin ang isa sa pinakamagandang view deck na nakita ko sa Pilipinas, ang Blazing Mountain of the Gods. May tanaw ng Mount Kilang. Sa tapat nito, ang Mount Sikapo ang bundok na akyatin namin. Nasa sementadong area tayo. Simula pala ayoko na parang ulit na yung view dito eh. Sa umpisa pa lang masukal na ang daan. Aabot ng 22 kilometers ang papunta ng summit simula jump off. Wala man lang intro eh. Ito agad. Ito na yung intro! Pero sa unang gabi, sa Camp 1 muna kami at 5 oras na lakaran bago marating. Go girl! Hindi, wala kasi ako makakapitan kasi Wala, kailangan mo na ng manalig. Mahaba, maputik at madulas ang daan. Halos monkey trails kung saan kailangan mong kumapit sa mga sanga para Hoy, makaahoy. pumili nitong rutang to eh. Rutang ina. Kailangan lumuko tayo kasi tatama ka sa mga roots. Hindi ko pa alam kung bakit ito ba talaga yung pinili kong ruta. Pero malalaman natin mamaya kung bakit worth it siya. Hindi na ako nag-video kasi sunod-sunod na. Puro ascend, rolling hills na nasukal pa dito. Woo! Makitid talaga. Actually, mas okay kung naka-long sleeves kayo tas gloves. Mas magka-gloves na ako. Nakaka 2 hours na kami. 2 hours pa lang yun. Para mga 5 hours na eh. Iba talaga yung yung mga hike dito sa Pinas. Spoiled ako sa hike sa abroad. Dito as in, full power ka talaga. Isang beses lang kami nagpahinga para mag-lunch. Pero sa bawat kapit may mga hindi inaasahang didikit sa'yo. Ang mga limatic. Saan? Doon ka na mapapatanong kung bakit mo ba ginagawa to. Pero, nung simula pa lang, since pagpasok namin dito sa trail, medyo mahirap na agad siya. Mapapatanong ka na agad. Nakaka 3 hours na kami ngayon. Gamit ko tong Chorus normal. In-import ko na yung GPX file dito. So, alam ko yung map mismo kapag naligaw ako dito sa trail. Ito na, sobrang lakas na ng ulan. Dito na pumapasok yung mga limatic. Ang daming pupunta sa mga spot ko. Yun o. Mas lalong naging challenging ang daan nung umulan. Mas madalas silang lumalabas kapag tag-ulan at basa ang trail. Iniiwasan ko talagang kumapit siya sa akin. Mas maraming limatic. Mas madalas ang paghinto para tanggalin ang mga ito. May dala rin akong alcohol pero mas epektibo raw ang asin o efficacent oil para agad silang kumalas sa iyong katawan. Actually, naging paranoid na rin ako. Kada minuto, chinecheck ko kung may dumikit ba sa katawan Ko. ko. Maligaw. Buti na lang. Tama tong Chorus nomad natin. Ngayon, dito tayo dadaan. Actually, hindi mo talaga alam kung tama yung daan kasi parang hindi naman siya daan. Although, may mga footsteps na pa. Ito lang din yung ulit ka pa? Kaya natin to. Ayaw ng binahe, 12 hours. Tapos magpapahirap lang. Nagbayad ka pa para magpakahirap. Why not? Bandang alas 3, nakarating na kami ng campsite. Halos lahat kami may mga pare-parehong kwento. Lahat din ng nakapitan ng limatic. Sino sumaksak sa'yo? limatic. Si Mr. L, limatic. Actually, hindi naman siya mahaba. Ayun, matagal na kasi yung yung last trek ko na ganito. So, medyo nanibago din ako.
Yun, dito kami magka-camp ngayon sa Camp 1. Sabi nila may mga nag-day hike daw, pero until now hindi pa rin sila bumabalik. And inulan na rin kami. I think yung pinaka-challenge kanina is yung limatic. Na-limatic ka, girl? Hindi gaano. 5 and 35. Sabi sa akin, 1,800 pa daw yung aahunin na. Pero mahaba ang oras para magpahinga. At dito nagsimula na rin kaming magkwentuhan. Habang si Jervinson ay nilulutuan kami ng napakasarap na hapunan. Ayan, mga taong palagi nagtatanong bakit ba tayo nandito. Pero linggo-linggo namang bumabalik pa rin sa kabundukan. Ayaw sa ingay ng lahat. Isang pahingang pinili para magpakapagod. Tulog lang kami ng ilang oras at 3:30 AM nagsimula ulit ang lakaran papuntang summit. 3:30 na kami mag-start. Umaga ng 3 hours na kami naglalakad. Medyo late kami nag-start. Pero, inay lang. Medyo matagal na yung last kong trek na ganito. Kaya medyo naninibago tayo. Na-spoiled ako. Ay! Kikay! Madali ba yung trail? Madali. Pag nag-G2 ka na. Oo. Pero, pag matagal na yung huli mong giting, inabutan na kami ng Sea of Clouds dito. Oh my gosh. I think ngayon na nagka-view so far kasi napapalibutan kami ng very mossy-ferries na part. 3 hours din pala yung pa-camp 2. Sabi mo, kuya, 2 hours. 2 hours pala kala kuya, sa amin 3 hours. Maganda ang panahon, malamig lang habang patuloy kaming umaakyat. Halos mossy forest ang dinadaanan namin. Parang paulit-ulit ang tanawin. Hindi ko na nga alam kung nadaanan ko na ba to kanina o bagong lugar to. Hanggang sa biglang naging open trail na. Dito nagpakita na rin ang napakagandang sunrise. Sa tulong ng mga lokal, binigyan nila kami ng tubig para hindi ma-dehydrate. Napakasibag ng mga naging guide namin dito. At dahil mahaba ang lakaran, nag-uusap-usap kami para hindi maramdaman ang pagod. Sabi nga ni kuya, malapit na. Malapit na mga 3 hours. Ulit ka pa. Of course. I like punishing myself. Tinuturo niya sa akin yung direction na in-import kong GPX file. And natatrack ko rin yung heart rate ko. Anong hike favorite? Mount Apo, Anong never again hike? Mount Negron sa Pampanga. 30 hours kami nag-hike. Ikaw? G2. Giting-giting. Kasi nandun lahat eh. Ano never again? Napulawan. Ikaw? Kapulawan. Favorite. Sawa. G2. Dito. Never again? Ha? Ito. Same. Dito ko din muling napagtanto kung bakit ako na in love sa hiking. Hindi lang ito tungkol sa mga tanawin sa paligid, kundi sa mga kwentong naririnig mo sa daan at sa koneksyong nabubuo kada hakbang. Paulit-ulit ko silang tinatanong, kuya, summit na ba yan? Kasi parang ang layo pa rin talaga. At syempre, palagi nilang sagot sa akin, malapit na ma'am. Kapag sinabi nilang malapit-lapit na, ibig sabihin, malapit na nga talaga. Uy, summit na? Iyak na ba ako? Dali lang pala nito eh. Oh. Summit na? Ano? Dito maganda. Matapos ang halos 5 oras na pag-akyat, narating na rin namin ang summit. Ayan, papunta sa amin halos ganito yung dinadaanan namin. Sobrang haba. Ay. Masakit na yung tuhod ko. Hindi ko alam kung bakit pinapahirapan namin sarili namin. Pagdating mo dito sa summit, wala namang papalakpak sa'yo. Maririnig mo lang yung hangin. Dito mo ma-realize na ito pala yung reward. Yes, we made it! Pagdating namin dito sa summit, yung Penguin Rock yung highlight. Although ngayon medyo masama yung panahon, kaya hindi natin siya makita. Oh. Sobrang dugo. Medyo naduguan ako dito sa trail na to. Nakahalos 6 hours din kami from campsite going to summit. Medyo madugo din siya. And I think 4 hours pabalik. And another 4 hours. So 8 hours pa yung lalakarin namin. Kapag di ka talaga nag-prepare dito. Kaya good luck. Hirapan ka ng bongga. Medyo bumibigay na ngayon yung tuhod ko kasi nga hindi ako nag-prepare. Wala kasi yung mental ko. Kasi
Pag bumigay na yung physical mo, mental na lang ilalaban. Pero kapag bumigay na yung dalawa, puso na lang yung mananaig. Ito yung tinuturo sa atin ng pagkakit sa mundo na kailangan mong labanan lahat. Kahit feeling mo susuko ka na, kaya mo yan. Sa kasamaang palad, hindi kami pinalad ng magandang clearing kaya bumaba na rin kami pagbalik ng campsite kung saan namin iniwan ang mga gamit. At halos 3 oras din ang binahe pabalik sa campsite. At matapos naming makarating doon, may 4 na oras pa kaming lalakarin pababa. Unti-unti nang dumilim ang kapaligiran. Ang ilan sa mga nakasama namin ay nauna nang makarating ng jump-off point. Buti na lang at sinamahan ako dito ni AJ hanggang makarating ako ng sementadong parte. Aminado ako, nakakatakot mag-isa dito. Lalo na at nababalot ng kadiliman ang kagubatan. Hindi mo na rin makikita kung gaano kahirap yung trail dahil madilim na nga. Sa sobrang pagod, kung ano-ano na nga yung pumapasok sa isip ko. May sandaling akala ko nakita ko yung organizer namin. Pero doppelganger pala. Mga ilusyon na dala ng matinding pagod at puyat. Dumagdag pa ang malakas na ulan at malakas na hangin. Mapapaisip ka na lang kung totoo pa ba ang lahat. O parang nasa loob ka lang ng isang pelikula. Isang larong parang Hunger Games kung saan ang gusto mo na lang ay makaligtas. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay bahagi ako ng isang survival documentary. Pero nang may masmasan ako, pinalalahanan ko ang sarili ko. Teka, akong pumili ng lutang to Totoo to. Nandito tayo ngayon. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay mag-focus sa susunod na hakbang dahil darating din ang pahinga. At ayan, nung malapit-lapit na kami sa jump-off point, alam kong hindi tayo pwedeng sumuko dahil marami pa tayong gustong lakbayin. Marami pang kwentong naghihintay sa daan at ang mga pangyayaring ito, magiging isa na lang siyang kwento sa mga susunod na araw. Ayan, sa hike na to, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong nasabi ang pagod na ako. Malapit na ba? Pero laging may kasunod na laban. At kahit pagod, hindi kami sumuko. Dito mo ma-realize na ito pala yung reward. Na kinaya mo after all throughout ng hirap, kakayanin mo at the end of the day. Yes, I made it! Dito ko rin na-realize na ganito rin pala ang buhay. Hindi palaging malinaw kung gaano ka pa kalayo. May pag-asang makakarating. Dahil minsan, ang totoong summit ay hindi ang tuktok ng bundok, kundi ang desisyong huwag sumuko. At ayan, dito na nagtatapos ang kwento ko dito sa Mount Sikapo. So abangan nyo na lang mga susunod na kabanata dahil malay mo lumabas na tayo ng Asia. Pero meron pa akong mga i-upload na ilang cycling adventures. So see you on my next adventure. Bye!